Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Salamat po, Aaron. At ngayong umaga, nagpapatuloy tayo sa ating series sa buhay ni David. Nakatira si David sa bansang Israel. Sila ang mga tao ng Diyos. Sino ang unang hari ng bansang Israel? Si Saul. Good king ba o bad king si Saul? Bad king. Bakit? Hindi siya nagmahal sa Diyos. Hindi siya sumunod sa Diyos. So pumili ang Diyos ng bagong hari. Ang pangalan niya ay si David. Good king ba o bad king si David? Good king. Nagmahal siya sa Diyos. Sumunod siya sa Diyos. Pero ngayong umaga, pag-aaralan natin ang pinakamalungkot na bahagi ng buhay ni David. So part 5 ng ating series ngayon, The Sinful King, ang hari na nagkasala. So buksan natin ang ating mga Biblia sa 2 Samuel chapter 11.
How do I know kung tama ito? Trust your heart. Diba? Pakinggan natin ang ating puso. Mga kaibigan, alalahanin natin, makasalanan tayo. Madalas, mali ang ating puso, mali ang ating isip. Anong inisip ni David? Anong sinasabi ng puso ni David? Kailangan ko siya. Kailangan ko siya. He listened to his own heart. Mga kaibigan, dapat natin sukatin ang ating ugali, ang ating buhay ayon sa sinasabi ng Diyos. Ang dahilan kung mahalaga na kailangan natin basahin ang Biblia. Mahalaga na nandito tayo every Sunday para makinig sa salita ng Diyos. Kailangan natin manalangin sa Diyos. Kailangan humingi ng tulong sa Diyos. Mahalaga din na meron tayong Christian friends. Pwede tayong humingi ng advice sa kanila. Bro, ito ang nangyayari sa aking buhay. May decision ako. Tama ba ang ginagawa ko? Kasi ang kasalanan ay bumubulag sa mga maharang bunga ng ating gawa. Fourthly, and finally, kasalanan, sin is seen and judged by God. Nakikita ng Diyos ang lahat ng kasalanan at hahatulan niya ang mga makasalanan. Binaliwala ni David ang nangyari. Diba? Verse 25, nang narinig niya ang balita tungkol sa kamatayan ni Urias, sabi niya, ganito sabihin mo kay Joab, huwag mong ikabahala ang bagay na ito. Huwag ka mag-worry tungkol dito. Ganito ang buhay. Diba? Hindi big deal ito. Huwag tayong mag-worry. Mag-move on tayo. Successful ba ang plano ni David? Did David get away with it? Well, in one way, yes. Yes. Patay na ang asawa ni Bathsheba, verse 27, at siya'y naging kanyang asawa. Kinuha niya ang babae sa kanyang bahay at siya'y naging kanyang asawa. At best of all, para kay David, walang nakakaalam tungkol sa kapatid. Walang nakakaalam tungkol sa nangyari. O siguro alam ni Joab, pero sino si Joab? Kaibigan ni David. Diba? He wouldn't say anything. David got away with his sin. But look at the last words of chapter 11. Yung last sentence, yung huling sentence sa chapter na ito. Ngunit ang bagay na ginawa ni David ay hindi kinalugdan ng Panginoon. Kita ng Diyos. Alam ng Diyos na galit ang Diyos sa kasalanan ni David. At tama ito, diba? Mabuti ito. Napakasama ng ginawa ni David. Diba? Kawawa naman si Urias. Isipin natin kung anong ginawa ni David. Dapat may parusa para sa kanyang kasalanan. Sa bansang ito, di ba? Maraming nagkasala, maraming crimes, masama ang ginawa ng mga tao, and they've never been punished. Rapists o murderers, hindi sila pinurusahan. Bakit? Walang nakakaalam na sila ang nagkasala, sila ang rapist o murderer. O dahil sa position nila, mataas ang position nila, dahil sa pera nila o position nila, nobody can bring them to justice. Pero kahit na itinago nila ang evidence, kahit na mataas ang position nila, nakikita ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos ang lahat. And may good news, there is a God, banal siya. Isang matuwid na hukom. At sa kanyang paghatod, walang corruption. Tamang-tama ang kanyang verdict sa bawat tao. Good news ito. Complete and perfect justice is coming. Pero mga kaibigan, may bad news din. Anong bad news? Tayo din ay haharap sa Kanya. Hindi lang si David. Lahat tayo ay haharap sa Diyos. Lahat tayo ay may pananagutan sa Kanya. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Let's ask Michael, can you read that please? 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Hindi ang ibig sabihin ay sa mga
pag-iipid ng sanlibutan ito sa mga masasakim at mga magnanakaw. 2 Corinthians. Sapagkat tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo. Isipin natin ito. There is a holy God. Isang banal na Diyos. Isang Diyos na nagagalit sa kasalanan. Isang Diyos, alam niya ang katotohanan tungkol sa ating buhay. Wala tayong maitatago sa Kanya. Nakikita niya ang lahat, ang bawat motibo, ang bawat isip, ang bawat gawa. Alam niya ang katotohanan tungkol sa ating buhay. Sa darating na araw, haharap tayo sa Kanya. Meron tayong pananagutan sa Kanya. Siya ang Diyos na gumawa sa atin. Siya ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. Siya ang Diyos na nakahari sa lahat ng mga bagay. Mga kaibigan, anong pag-asa para sa atin? Anong pag-asa para sa atin? Hindi natin pwedeng pagtiwalaan ang ating sarili. Bakit? Makasalanan tayo. You can't trust David to save you. Why not? Makasalanan din. Si David, hindi pwede magtiwala sa pastor. Bakit? Makasalanan din siya. Hindi pwede magtiwala sa mga saints, sa mga santo. Bakit? Makasalanan din sila. Hindi pwede magtiwala kay Maria. Bakit? Makasalanan din siya. Ganito ang ating kalagayan. Ano ang pag-asa para sa atin? Sa series na ito, in every other part, we said, halimbawa, sa first part, si David siya ang hari na pinili ng Diyos. At ang buong Biblia ay isang kwento tungkol sa hari na pinili ng Diyos. Diba? Second part, si David siya ang hari na ginamit ng Diyos para iligtas ang kanyang bayan. At ang buong Biblia ay isang kwento tungkol sa hari na ginamit ng Diyos para iligtas ang kanyang bayan. Pero ngayon, iba ang bahaging ito. Bakit? Ang chapter na ito ay tungkol sa hari na nagkasala. Pero ang kwento ng buong Biblia ay tungkol sa isang hari na hindi nagkasala. Yung dakilang hari na darating, maraming pangako sa lumang tipan, maraming prophecies, darating siya, and what would he be like? He would be a perfect king. Isaiah chapter 53, verse 11. Isaiah 53, verse 11. Isang prophecy, isang pangako tungkol sa dakilang hari na darating. Lalahanin natin, this was written mga 600 years bago dumating, bago lumakad si Jesus sa ating mundo. 600, 700 years yata. 700 years. Salamat. Isaiah 53, verse 11. Yung second part of the verse. Aariing ganap ng matuwid kong lingkod ang marami at papasanin niya ang kanilang mga kasamaan ng matuwid kong lingkod. Darating ang hari. He would be a perfect king. Isang hari na hindi nagkasala. Bakit mahalaga na hindi nagkasala si Jesus? Bakit mahalaga na hindi siya nagkasala? Nang dumating si Jesus, anong sinabi ni Juan, John the Baptist, nang nakita niya si Jesus? John chapter 1, verse 21. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Dumating na ang hari, dumating na ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kung nagkasala si Jesus, kailangan niyang mamatay para sa kanyang sariling kasalanan. Diba? Pero nabuhay matuwid si Jesus. Perfecto ang kanyang buhay. Ano nangyari sa krus? Pinurusahan ng Diyos si Jesus sa halip ng mga makasalanan. Ang galit ng Diyos,
Ang galit ng Diyos sa kasalanan, ang galit ng Diyos sa murder at adultery at lust and stealing and all of these things ay nabulog sa kanyang anak. At ang matuwid na buhay ni Jesus ay inaaring para sa atin. Kaya tayo ay itinuring na rin matuwid dahil kay Jesus. Ibig sabihin, kung Christian ka ngayon, sa harapan ng Diyos, when God looks at us, He sees, He says, He declares, matuwid tayo sa kanyang harapan. Hindi dahil sa ating sariling kabutihan, kasi makasalanan tayo, pero dahil sa katuwiran ni Jesus. Ibig sabihin, mga kaibigan, kung nagtitiwala ka sa iyong sariling kabutihan ngayon, hindi ka tatanggapin ng Diyos. Hindi ka makakapasok sa langit. Bakit? Kasi nagagalit ang Diyos sa kasalanan. But if you are trusting in the Lord Jesus Christ this morning to save you from your sins, sa araw ng paghapon nang haharap tayo sa Diyos, hindi magagalit ang Diyos sa atin. Magagalak ang Diyos sa atin. Bakit? Because we are righteous in His sight. Dahil sa patuwiran ni Jesus. Dahil sa ginawa ni Jesus. At sa darating na araw, babalik ang dakilang hari, babalik si Jesus. Gagawa siya ng bagong mundo. Makahari si Haring Jesus doon. Isang perfect world na walang kasalanan. At lahat ng mga Christians ay makakarating doon. Encouragement ito, di ba? Kung Christian ka, ngayong umaga, baka nahihirapan ka, baka maraming pagsubok sa buhay mo, baka mahina ka, alalahanin natin, sa darating na araw, babalik si Jesus. Gagawa siya ng bagong mundo, mabubuhay tayo sa bagong mundo, magpapailanman. Sa mga kaibigan, if you're a Christian here this morning, lumaban tayo sa ating kasalanan, at mabuhay tayo para kay Haring Jesus. Patayin natin ang kasalanan sa ating buhay. Let's serve Jesus. Let's please King Jesus, isang hari na namatay para sa atin, para iligtas ang mga makasalanan. At kung hindi ka Christian, ngayong umaga, ito ang tanong, bakit hindi? Bakit hindi? Kung may hari na nagmamahal sa atin, isang perfectong hari na namatay para sa mga makasalanan. Mga kaibigan, siya lang ang pag-asa para sa mga makasalanan. Siya lang ang ating pag-asa. Lumapit ka sa Kanya. Magpasakop ka sa Kanya. At tanggapin mo ang kaligtasan na Jesus Christ gives sa lahat ng lumalapit sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya. Purihin natin ang Diyos. Meron tayong hari na hindi nagkasala. Dahil dyan, we can be declared righteous in the sight of God. Meron tayong assurance dahil sa ginawa ni Jesus. Amen. Let's finish this morning with a hymn that talks about kung sa sacrifice ni Jesus, kung sa ginawa niya